Ang mayabang na si Aru at ang diwata ng mga hayop. Noong unang panahon, sa paanan ng isang malamig at luntiang kabundukan, may isang binatang nagangalang Aru. Kilala siya sa kanilang baryo bilang pinakamabilis na tumakbo at pinakamalakas manghuli ng iba't ibang uri ng hayop. Ngunit higit sa lahat, kilala siya bilang pinakamayabang. Walang hayop na mas mabilis sa akin. Kahit usa, kayang-kaya kong habulin. Madalas niyang ipinagyayabang. Sa kagubatang malapit sa kanilang baryo, may nakatirang isang kakaibang nilalang. Isang napakagandang diwata na nagbabantay sa mga hayop. Isang araw, narinig niya ang pagyayabang ni Aru at napailing siya. Panahon na para turuan ng batang ito ng leksyon, bulong ng diwata. Kinabukasan, pumasok si Aru sa kagubatan upang manghuli ng hayop. May nakita siyang isang napakagandang usa. Puting-puti ang balahibo, kumikislap ang mga mata na parang bituin, at mabilis itong tumatakbo na parang hangin. Nako, iyong usa na yan ang dapat kong mahuli, sabi ni Aru habang natatawa. Mabilis niyang hinabol ang usa. Tumakbo sila sa ilalim ng mga punong kahoy, sa ibabaw ng malalaking bato, at sa gilid ng ilog. Ngunit kahit gaano kabilis si Aru, hindi niya maabutan ng usa. Hanggang sa dinala siya ng usa sa isang lugar na hindi pa niya nararating. Isang lihim na hardin sa gitna ng kagubatan. Doon, biglang naglaho ang usa. Sa halip, may lumitaw na magandang diwata. Aru, anito, hinahabol mo ang mga hayop hindi dahil kailangan mo sila, kundi dahil gusto mong patunayan na ikaw ang pinakamahusay. Ang pagiging mabilis at malakas ay hindi dahilan para mang-abuso. Nagpaliwanag si Aru. Gusto ko lang pong ipakita na may kakayanan ako. Ngumiti ang diwata. Ang tunay na lakas ay may kasamang kababaang loob dahil hindi mo ito naiintindihan. Tinapik ng diwata ang noo ni Aru at biglang naramdaman ni Aru nagbago ang kanyang katawan. Tumubo ang mahabang binti, lumapad ang dibdib, at ang kanyang mga kamay ay naging mga paa. Nang tumingin siya sa malinaw na tubig ng lawa, nakita niya ang kanyang sarili. Isa na siyang usa. Sa una, natakot si Aru. Paano na siya makakauwi? Paano siya mabubuhay? Ngunit habang tumatagal, napansin niya ang mga hayop na dati niyang hinahabol. Hindi pala sila mailap. Takot lang sila sa kanya. Unti-unti niyang natutunan ang mga paraan ng kanilang pamumuhay, ang pag-iwas sa panganib, ang pagpapakumbaba at ang kahalagahan ng kalayaan. Isang hapon, nakakita si Aru ng isang batang naligaw sa kagubatan. Sa halip na takutin ito, tinulungan niya ang bata para makabalik sa kanyang tahanan. Nakita ito ng diwata at muling lumitaw. Aru, sabi nito, natutunan mo na ang mahalagang aral. Ang lakas ay hindi ipinagyayabang. Ginagamit ito para tumulong. At sa isang kisap mata, ibinalik ng diwata ang anyo ni Aru bilang tao. Nagpasalamat si Aru at umuwi sa baryo. Dala ang bagong pangunawa. Mula noon, hindi na siya nagyabang. Sa halip,
Ginamit niya ang bilis at lakas para sa kabutihan, tumulong sa mga bata, nagbantay sa kagubatan, at nagmasid na hindi inaabuso ang mga hayop. Ang tunay na lakas at bilis ay walang saysay kung ang puso ay puno ng pagyayabang. Ang kababaang loob ang nagiging daan tungo sa tunay na kagitingan.